Alam mo ba na mahigit 80 milyong tao sa Brazil ang nakakaranas ng pananakit ng tuhod? Kung hirap kang umakyat ng hagdan, nakakaramdam ng sakit sa paglalakad, o paninigas ng kasukasuan, maaaring mabago ng video na ito ang buhay mo. May ikukwento ako sa iyo na madalas hindi sinasabi ng karamihan sa doktor. Ang pagkain mo ay maaaring mas makapangyarihan pa kaysa sa maraming gamot para ma-regenerate ang mga kasukasuan mo at sa ilang pagkakataon, maibalik pa ang bahagi ng natural na proteksyon ng mga buto mo. Alam mo ba, sa loob ng maraming taon, naniwala tayo sa iba't ibang kasinungalingan tungkol sa mga kasukasuan natin. Ang unang kasinungalingan ay yung sinasabing ang parang goma na nagpoprotekta sa mga buto natin ay hindi na muling nabubuo. Hindi yan totoo ha. Sa tamang nutrisyon at tamang mga gawain, pwede mong mapabuti ng husto ang kalagayan ng mga kasukasuan mo at tingnan mo, sa maraming pagkakataon, pwede mo pang mapatibay ang muling pagbuo nito. Ang ikalawang kasinungalingan ay ang sabi na ang ehersisyo ay nakakasira ng tuhod. Sa totoo, ang tamang paggalaw ay nagpapalakas at nagpapabata ng kasukasuan. Ang tunay na kalaban ng tuhod mo ay ang hindi paggalaw buong araw. Ang isa pang maling akala ay gamot lang ang solusyon. Ang tamang pagkain ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago at walang side effects. At ang pang-apat na kasinungalingan ay na lahat ng supplements ay panloloko lang. May ilan talagang gumagana at may siyentipikong patunay. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 10 pagkain at estratehiya na makakatulong sa kalusugan ng iyong tuhod. Ipapaliwanag ko muna kung bakit sumasakit ang mga kasukasuan mo at paano makakatulong ang pagkain. Ang mga kasukasuan mo ay parang makinang maayos ang langis. May natural na proteksyong parang goma sa pagitan ng buto para hindi sila magkiskisan. Habang tumatagal, ang gomang ito ay unti-unting nauubos, lalo na kung hindi ito nakakakuha ng tamang nutrisyon. Parang kotse na walang langis, gagana pa pero kalaunan magkakaproblema. Magandang balita, maari mong mapabuti ang kasukasuan gamit ang tamang pagkain. Simulan natin sa unang malakas na kakampi ng tuhod mo. Ang luyang dilaw at luya ay ilan sa pinakamakapangyarihang anti-inflamatoryo sa kalikasan. Ang luyang dilaw ay may sangkap na tinatawag na kurkumina na gumagana bilang natural na gamot laban sa pamamaga. May gingerol ang luya na tumutulong labanan ang pamamaga at sakit. Pwede mong gamitin ang luyang dilaw sa beans, kanin, manok, at ang luya naman ay pwedeng gawing tsa o pampalasa. Isang mahalagang tip, ihalo mo ang luyang dilaw sa pamintang durog at kaunting olive oil. Mas makakabuti ito sa katawan mo at mas mapapakinabangan mo ang benepisyo. Ang pangalawang grupo ay ang mga pulang at lilang prutas tulad ng mirtilo, amora, seresa, framboesa at ubas na kulay ube. Ang mga prutas na ito ay parang sundalo na nagpoprotekta sa boracha ng kasukasuan laban sa pagkasira dahil sa malalakas nilang antioxidant. Kumain ng isang dakok ng prutas araw-araw, mas mainam sa almusal o merienda sa hapon. Sa ikatlong pwesto, kasama ang matatabang isda gaya ng salmon, sardinas, tuna at mackerel. Ang mga isdang ito ay may omega-3 na parang natural na pampadulas para sa iyong mga kasukasuan. Nagpapabawas ng paninigas, nagpapababa ng sakit, at nagpapadali ng paggalaw. Kung hindi ka mahilig sa isda, maaari kang kumain ng mani, flaxseed, o chia. Pero mas epektibo pa rin ang isda. Subukan mong kumain ng isda kahit 2 beses sa isang linggo. Ang ikaapat na estratehiya ay mukhang kakaiba pero epektibo. Banayad at tuloy-tuloy na paggalaw. Magaan na paglalakad, paglangoy, mabagal na pagbibisikleta at pag-uunat. Ang paggalaw ay nagpapalabas ng likidong natural na pampadulas sa mga kasukasuan. Parang espongha, kapag pinisil at binitiwan, mas maraming tubig ang nasisipsip. Ganyan din ang kasukasuan mo. Ang banayad na paggalaw ay gamot, ang hindi pagkilos ay lason. Panglima sa listahan ay ang mga pagkaing mayaman sa magnesium. Spinach, Swiss chard, kasoy, kastanyas ng Brazil,
Dark chocolate na may higit sa 70% kakao at abokado. Ang magnesium ay nagpaparelax ng mga kalamnan sa paligid ng mga kasukasuan, nagpapabuti ng sirkulasyon, at tumutulong sa pag-regenerate at proteksyon ng mga buto. Maraming tao ang kulang sa magnesium, kaya mahalagang isama ang mga pagkaing ito araw-araw. Ang ika-anim na katuwang ay collagen. Natural itong ginagawa ng katawan, pero paglampas ng 40 malaki ang ibinababa ng produksyon nito. Ang collagen ang pangunahing bumubuo ng iyong mga kasukasuan. Makukuha mo ito sa sabaw ng buto, walang lasang gulaman, o hydrolyzed collagen na suplemento. Ang sabaw ng buto ay lalo ng malakas. Pakuluan mo ang mga buto ng manok o baka sa mahinang apoy ng ilang oras. Mayaman ang sabaw na ito sa natural na collagen na madaling magamit ng katawan. Ang ikapitong estratehiya ay ang mga pagkaing mayaman sa asupre. Bawang, sibuyas, broccoli, cauliflower, at repolyo. Kailangan ng asupre para makagawa ng glucosamine at chondroitin na mahalaga sa proteksyon ng buto. Ang mga gulay na ito ay lumalaban din sa pamamaga. Gamitin ang bawang at sibuyas araw-araw sa pagkain at kumain ng broccoli at cauliflower nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Ikawalong pwesto. Bitamina C, mahalaga para sa paggawa ng collagen sa katawan. Hindi rin epektibo ang pagkain ng collagen kung kulang ka sa bitamina C. Dalandan, lemon, acerola, bayabas, pulang paminta, presa, kiwi. Kumain ng hilaw na prutas dahil nasisira ang bitamina C kapag niluto. Isang dalandan o isang baso ng natural na katas araw-araw ay malaking tulong. Ang ikasyam na estratehiya ay pagkain ng legumes at whole grains tulad ng munggo, lentil, garbanzos, gisantes, quinoa, oats, at brown rice. Ang mga pagkaing ito ay may zinc at fiber na mahalaga sa cell regeneration at pagbabawas ng pamamaga. Ang zinc, particular, ay tumutulong sa paggaling at pag-aayos ng mga tissue. Isama ang legumes sa pagkain ng 4 beses kada linggo. Narito na tayo sa ika-10 at huli. Mga pagkaing mayaman sa calcium. Gatas, yogurt, keso, sardinas na may tinik, madidilim na berdeng dahon tulad ng kale at broccoli, lingga at tahini. Ang calcium ay nagpapalakas ng buto at nagbibigay ng pundasyon para sa malusog na kasukasuan. Kapag mahina ang buto, nahihirapan ang mga kasukasuan. Uminom ng 2 baso ng gatas araw-araw o kumain ng katumbas na pagkaing may calcium. Ngayon, ibabahagi ko ang 3 pagkakamaling sumisira sa kalusugan ng tuhod mo nang hindi mo alam. Una, hindi pag-inom ng sapat na tubig. Ang proteksyon ng buto ay parang esponghang dapat laging basa. Kapag kulang ang iniinom na tubig, natutuyo ito at madaling masira. Uminom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Pangalawang pagkakamali ang sobrang timbang. Bawat dagdag na kilo sa katawan ay katumbas ng 4 kilong dagdag presyon sa tuhod tuwing naglalakad. Kung ikaw ay may 10 kilong sobrang timbang, 40 kilo ang nadaragdag na presyon sa tuhod bawat hakbang. Kaya mahalagang kontrolin ang timbang. Ang ikatlong pagkakamali ay ang hindi pag-init bago mag-ehersisyo. Madaling masaktan ang malamig na kasukasuan, kaya maglaan ng ilang minuto para mag-init bago magsimula ng pisikal na aktibidad. Maaaring ito'y mabagal na paglalakad, banayad na galaw ng braso at binti, o magaan na pag-unat. May ilang mga suplemento na maaaring magpalakas sa lahat ng mga benepisyong ito. Ang glucosamine at chondroitin ay tumutulong upang mabawasan ang pagkasira ng proteksyon ng mga buto at maaaring magpasigla ng muling pagbuo. Ang methylsulfonylmethane na isang concentrated na anyo ng asupre ay tumutulong sa produksyon ng collagen. Ang Boswellia serrata ay isang napakapotenteng natural na anti-inflamatoryo. Tandaan, ang suplemento ay dagdag lang. Hindi kapalit ng tamang pagkain at dapat kumonsulta muna sa profesional bago uminom nito. Ang totoo, ang iyong mga kasukasuan ay may kamanghamanghang kakayahan na mag-recover kapag binibigyan mo sila ng tamang kondisyon. Hindi ito mahika kundi siyensya. Gusto ng katawan mong gumaling, kailangan mo lang ibigay ang tamang kagamitan.
Isipin mong paggising mo bukas, wala ka ng sakit sa tuhod, nakakaakyat ka ng hagdan, at nakakalaro ng mga apo ng walang hirap. Hindi ito imposibleng panaginip. Sa dedikasyon at tamang estratehiya, maaari mong mabawi ang malaking bahagi ng iyong pagkilos at kalidad ng buhay. Ang sikreto ay ang pagiging palagian. Walang saysay ang kumain ng luyang dilaw o uminom ng kolahen kung panandalian lang at hindi tuloy-tuloy. Kailangan ng iyong mga tuhod ng araw-araw na pag-aalaga, parang halaman na kailangang diligan araw-araw para mamulaklak. Simulan mo na ngayon. Pumili ng 3 pagkain sa listahan, isama sa susunod na pagkain, uminom ng mas maraming tubig, at maglakad-lakad. Magpapasalamat ang tuhod mo at makikita mo ang pagbabago sa mga darating na linggo. Tandaan, bawat hakbang para sa kalusugan ng kaso-kasuan ay pamumuhunan sa kinabukasan. Karapat-dapat kang magkaroon ng buhay na walang sakit at may buong galaw. At ngayon ay mayroon ka ng kaalaman para makamit ito. Kung nakatulong ang video, mag-subscribe at ibahagi ito sa kakilala mong kailangan nito. Hanggang sa susunod na video.